Handog ng Radyo Pilipinas World Service ang programang Global na Tayo. Pag-uusapan, hihimayin, aalamin ang mga isyung pinag-uusapan ng bayan at dadalhin sa pandaigdigang plataforma. Global na Tayo, talakayang hindi lang pambansa, bagkus pang global community pa. Global na Tayo, dito sa Radyo Pilipinas World Service, ang online digital station ng Pilipino saan man sa mundo. Tara na, Global na Tayo! Muli po, isang mapagpalang pagbati at welcome na naman sa isa pang edisyon ng programang Global na Tayo. Ang programang Global na Tayo ay hatid po sa inyo ng impilang Radyo Pilipinas World Service. Isa po kami sa mga impilan ng Presidential Broadcast Service Bureau of Broadcast Services. Ako po yung lingkod, Ray Sampang. Kasama pa rin natin ang Global na Tayo team. Mula po sa ating Master Control si Mr. Milo Junella at sa ating Wirecast Hero and of course ang ating Executive Producer for today, si Jerome Toledo. Ako naman po yung lingkod, Ray Sampang. Kami po inyong masusubaybayan live sa pamamagitan nating Facebook broadcast. Sa inyo po mga Facebook browser, type lamang Radyo Pilipinas World Service. Gayun na rin po sa ating YouTube channel. Sa inyo pong YouTube browser, type nyo lang Radyo Pilipinas World Service. And of course, sa iba't ibang panig ng mundo, gamit po ang mga shortwave transmitter sa pamamagitan nating shortwave broadcast through the facilities of Voice of America. And of course, sa inyong mga cellphones, pa-Android man yan or iPhone, i-download nyo lamang po ang PBS Radio app. Kamusta na po kayo ngayong umagang ito ng Biyernes, ngayong pong araw na ito? I hope you're all doing fine. At syempre tayo po ay tututok ngayon sa mga kaganapan na mangyayari sa Cebu. At ito po ay may kinalaman para po sa 40th Association of Southeast Asian Nation 40th Association of Southeast Asian Nations Leaders Summit. Diyan po kasi yan gaganapin sa Cebu. At mismong ang chair po ng ASEAN para sa taong 2026 ay ang Pilipinas sa pangunguna po ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kasama po siya nadadalo dito kasama yung iba pang mga heads of state mula sa 10 miyembrong bansa ng regional bloc na ASEAN na gaganapin po sa May 7 and 8. May 7 and 8 po kasi itong ASEAN Leaders Summit. So para malaman po natin ang mga paghahanda na ginagawa ngayon ng probinsya ng Cebu, dahil malaking event po ito, diyan gaganapin sa ASEAN, sa Cebu, ito pong ASEAN Leaders Summit next week. So alamin natin ang mga paghahanda ng probinsya ng Cebu sa pangunguna po ng ating mga kasama sa linya ng komunikasyon ngayon. Walang iba kundi ang Provincial Information Officer ng probinsya ng Cebu, walang iba kundi si Angelis Orong. Ayan. Magandang umaga po, Miss Orong, at welcome sa programang Global na Tayo sa Radyo Pilipinas World Service. Magandang umaga po, Sir Ray. Good morning, ma'am, and thank you very much po sa pagpapa-unlock nyo sa amin, Miss AJ. Thank you so much sa pagpapa-unlock. So, itong 40th Association of Southeast Asian Nations Leaders Summit will be held sa Cebu on May 7 to 8. Ano po yung mga paghahanda ginagawa ngayon ng provincial government for this momentous occasion? Yes. So, on the side of the provincial government po, si Governor Pampu kasi yung chairman ng organizing committee. Role po namin is to support or augment the preparations of the NOC, the National Organizing Committee, which is, syempre, yun naman po yung punong abala. We take cue from their directions kung ano po talaga yung dapat i-prepare for the upcoming ASEAN Leader Summit. So yesterday, we had NOC, COC na meeting with nandito na yung mga nagpe-prepare for the dumating na yung yung sa National Organizing Committee natin. And then kahapon nag-present po yung mga agencies and LGUs kung saan na sila sa preparation, which is mostly naman they are all complete with their preparations already. They're all set to go. We are very ready for the ASEAN Leader Summit. Mga final touches na lang to make sure na safe lahat or ready na lahat. Most especially, number one, security, because of course yung leaders yung pupunta dito, and then yung expected din na pupunta from other countries including international media, and then meron pa pong
syempre from Manila, from our agency, madami kaming na-expect. So we're expecting around 20,000 na pupunta dito sa Wow, Cebu. okay. So medyo madami talaga, kaya but ano po, ready na po lahat ng hotels, Mhm. lahat ng pagstayhan, and then everyone to including po talaga yung communities natin, kasi we really need their help in making sure that this will be a very safe, secure, and peaceful ASEAN Summit. Miss AJ, so you mentioned kailangan ng tulong din ano po ng iba't ibang mga ahensya ng gobyerno, particularly ng mga local government units within the province of Cebu. Ito kasing ASEAN Summit, tama po ba? Sa Lapu-Lapu City ito gagawin? Yes po, sa Lapu-Lapu City. So the LGU of Lapu-Lapu talaga is considered the host city. Pero prepared po ang Cebu City LGU, as Mhm. well as Mandaue City LGU and Cordova, because these are the neighboring LGUs. Mhm. But also for the province of Cebu, although hindi under sa amin ang Lapu-Lapu and Cebu City, Mhm. pero sa amin talaga kasi with Gov as the chairman, and then expected din po na may mga delegates kasi na, well, hindi siguro ang mga leaders, pero may delegates na pupunta sa province, maybe may mga tour and ganyan. So kaya kasama po yung province of Cebu in the Mhm. preparations as well. And did I hear it correctly? Around more than 10,000 ang ine-expect nyong dadagsa sa Cebu sa pagdaraos nitong ASEAN Leaders Summit. Actually, kung i-include natin yung law enforcement, 20,000 po. Wow. Kasi 10,000. Mhm. 10,000 lang po, that's yung minention ng police and then AFP. And sa law enforcement side natin, na mag-augment ng Mhm. or magpapadala sila ng mga tauhan dito, 10,000 na yun sa kanila. Mhm. Tapos po, yung international media, we were told that there's 2,000 expected. Mhm. So, and then yun pa, the delegates, the staff, and everyone. So, we're really expecting 20,000. Wow, ang dami. Anyway, so Yes. paano po? Siyempre, mga heads of state ito, and they'll be accommodated sa mga hotels natin. How Yeah. prepared are the hotels or the accommodations sa province of Very Cebu? pre- very prepared naman po ang ating hotels and resorts in those areas. Ilang months din to nagpe-prepare ang mga hotels natin. Well, the good thing is, ano naman din, they are, well, sanay. Sanay Mhm. naman po yung Yes. hotels Mhm. natin dito being Cebu at top tourist destination. So, sanay sila tumanggap talaga ng mga bisita. Pero ngayon, times 2 yung preparation, because again, of course, this is mga Mhm. leaders. Mhm. Yes. But apart from that din po, uh, well, all the experience that Cebu has in hosting events like this, although yung last ASEAN Leader Summit na we hosted was in 2007, medyo Mhm. 2 decades na din. Mhm. Pero in between those, madami naman din po tayong nako-host. We've hosted ASEAN Tourism Forums, ATF, and then APEC as well. So, Yes. medyo at least may practice po talaga ang Aha. Cebu sa pag-host ng events like this. Kumbaga, sanay na ang province of Cebu. Yes po, Hindi na sanay bago. po, pero syempre, we're not slacking off. Talagang grabe yung preparations ng Cebu to ensure na ready lahat or okay po lahat. Yes. And speaking of ika nga yung mga nakaraang historical momentous events nitong Cebu province sa pag-host ng mga ganitong activities like ASEAN. No, nung January 26 to 30, nagkaroon ng ASEAN Tourism Summit. Ah, Yes. okay. So, syempre nandiyan pa rin ang province of Cebu to host this tourism summit na ito. How did it help to the Cebu province sa pag-host nitong Tourism Summit? Yes, para na yung ano, Sir Ray, no? Para siyang yung nga parang training or ano ba na, okay, the something's coming up na malaki. So parang na-practice or nag-refresher course kami nung January. Ah, uh, Syempre hindi yun madali, to be honest, yung tourism forum nung January, because galing ang province of Cebu ng medyo madaming disasters during the Yes. past year. Mm. There's an earthquake, nag-Typhoon Tino pa. Pero nakaya naman,
and then it was a very successful ATF hosting. And then, pero at least yun po, nakita namin talaga ang mga kailangan prepare or i-boost yung preparations for this one. So it was very good that that happened early this year. Alright. Alam mo, Miss AJ, nabanggit mo kanina yung pagpapadala ng mahigit sa 10,000 na PNP personnel for the security. Gusto ko lang ma-emphasize dito yung of course yung security kasi we have 10 heads of state na member ng ASEC that will be coming there. So close naman ang coordination ng provincial government ng Cebu for the Yes. security measures. Hindi lamang ng PNP, meron bang mga AFP also involved there? Yes, close coordination po. In fact, yesterday during the NOC-COC coordination meeting, naka-cluster po kasi itong preparation. So clustering meaning under security, so lahat PNP, AFP, OCD, and other enforcement, even the Navy, under sa kanila yung security. So, and then when they delivered their report naman or update sa NOC and COC, yun talaga, very detailed yung plans nila and very coordinated yung plans, not just for preparations on what is expected to happen, but kahit yung not unexpected na mangyayari or hopefully wala naman, but we're all good there. And then continuous po yung pag-update nila kay GovPam sa mga preparations nila even before the coordination meetings po. Palagi naman po sila nagbibigay ng report on where they are on the preparations for Yes. ASEAN. And of course, Miss AJ, siyempre, ang napakahalaga rin ng role ng ating international airport, ano? Sapagkat ang pinakaunang makikita ng mga heads of state at ng mga delegates at ng iba pang mga kasama nitong mga ito yung facility ng airports at yung accessibility. So how ready ano naman ang coordination ninyo with the airports that will nasasalubong dito sa mga heads of state Yes. nito? Yes po. Well, Gov naman po, part naman po ng board ng airport. So, hindi na mahirap yung coordination doon. But talaga, the MCIA and the Boitis Group, very on top of the preparations. In fact, we have had a few press briefings on the past few days, the past few weeks. And then the first one the press briefing that we had for the members of the press, local press, is dinala tayo ng airport, ng MCIA, dun sa airport. And then not just airport itself, yung Terminal 2, which is where expected dumating yung ibang heads of state, pati yung sa general aviation, na grabe yung improvement. Grabe talaga yung ginawa sa structure, parang in-overhaul inulit. Ang ganda na ng area. And then not just exterior, interior din. But the good thing about MCIA po, very parang it's known naman po that the Mactan Cebu International Airport is maganda talaga siya. It's a world-renowned airport din. So hindi naman ganun kadami yung kailangan ulitin. It's just the interior to make sure na maganda talaga ang sasalubong. Yung sa interior po, minake sure talaga ng NOC at ng COC na yung mga maunang makikita ng mga delegates is products of Cebu, local products of Yan. Cebu, yung mga upuan, kahit yung mga the smallest details, upuan, mga kahit products na pagkain na matitaste talaga nila, una is talagang products of Cebu. Yan, so ibig sabihin na tourism and plus of course yung local, yung sabi nga natin yung mga local products ng Cebu that would also benefit yung ating Yes. MSMEs, no? Pati yung mga small businesses natin, Miss AJ. Yes, yun talaga, Sir Ray, no? Yun talaga excited tayo because ang effects, I mean, we always talk about this na, well, may mga small inconveniences naman talaga may expect during events like this because of course sometimes we have to close roads, pagdadaan ng delegates, pero talaga ang long-term effect ng ASEAN Summit, ang ganda talaga when it comes to tourism and ating economy, especially sa MSMEs. For example, yung may mga
several MSMEs tayo that will be able to showcase po or maybe booth sila during the ASEAN Summit in the area, so they can show local products, pwede magbenta ng products, and then yung aming world class or world renowned na Tuburan coffee will also be served to or even to our heads of state. So yun pa talaga yung at least malalaman nila yung mga and madadala nila sa kanilang mga countries yung mga products natin, hopefully that they buy and then they bring it there, and then get more inquiries from people kung saan sila makakabili, things like that. So talaga it's the long term effect of the ASEAN that we're looking forward to, Sir Ray. Sa ngayon ba, Miss AJ, may mga dumarating na mga delegates? Yes. Mhm. Madami na actually, Sir Ray. Ayun. May mga advance parties na po na kami na natatanggap na nag-report, checking on the areas, may nakabilit na sa mga hotels, advance parties. So ngayon pa lang, and then ang iba din is, yun na, naglilibot na in while wala pang official events, naglilibot na in our tourism sites. So it's a very good opportunity Yes. po. And this is an opportunity to showcase again the province of Cebu being one, if not the best premier city and province sa buong Pilipinas. Talaga naman. Yes po. And talaga ang ating ding world-class hospitality, kilala naman po tayo niyan. Pero Yes. yun talaga ang gusto natin i-focus din ang mga tao natin, so that people would talaga, they would know and tell other people and their countrymen na talaga, let's go to Cebu because yun nga, we've experienced world-class hospitality. Hindi lang yung mga tourism, Ma'am AJ, Miss AJ, pati yung food na ni-offer ng Yes. Cebu. Alam naman po ng Hindi mga ako, tao na madami talaga oo, masarap na pagkain. hindi ko pinapalampas yung mga pagkakataon na yun, lalo na yung mga pagkain, sabihin na natin, yung mga nasa mga street foods sa Cebu, at saka maski na sa mga restaurant sa street foods, pwede ka, napakaraming variety na pwede pagpilian. Yes, madami talaga. Cebu being a big province din, ang dami, we have over 51 LGUs, tapos may highly urbanized city. These LGUs have different delicacies, iba-iba talaga. So madami talaga. You're right, Sir Ray, yung variety talaga, iba-iba. Okay, well, we wish the province of Cebu ika nga all the best sa pagsasagawa po ng nitong summit na ito diyan sa province of Cebu. We wish you all the best, and we know sabi nga, you have a lot of practice. Dito mga nakalipas na sanay na ang province of Cebu. Tuwing magkakaroon ng mga international at momentous activities tulad nito, isa sa mga talagang pinupuntahan is Cebu. Ayan. Yes. Itagaan nyo sa bato yan. Makikipagpustahan ako dyan. Well, thank you very much, Miss AJ. Natales, meron ka pang nais na iparating na mensahe sa ating mga... Go ahead. Yun na po. On behalf of Governor Pampo, yun lang, we're very grateful for this opportunity for Cebu. We are looking forward to showing a world-class hospitality. We're asking lang po a bit of patience siguro sa ating fellow Cebuanos or whoever will be in Cebu, especially in Lapu-Lapu area in the next few days, especially during the May 7 and 8 Leader Summit, na may a little bit of inconvenience lang, road closures in certain times, hindi naman po whole day, but certain times where the delegates will be passing. So we'll ask them talaga a bit of patience. But again, yun ang talaga, the bigger picture of it talaga is the effect of the ASEAN Summit, and we're very excited na makita yung effect nito again sa ating tourism, sa economy, sa employment. So we hope and pray that we're asking for everybody's participation, and let's show everybody what world-class hospitality is about. So thank you very much, Sir Ray. Thank you very much, Miss AJ. And like we said, naniniwala kami sa kakayanan ng Cebu, sa charm ng Cebu, and the things that Cebu can only offer, yung province ng Cebu. Yeah. Thank you very much, Miss AJ. Maraming salamat po. Thank you. Si Miss Angelis Orong, ang Provincial Information Officer ng Province of Cebu. Ito po ay may kinalaman, of course, dito po sa gaganaping ASEAN na Leaders Summit
sa Cebu. Ayan, May 7 to ano yan eh. Tama. May 7 to May 8 yan eh. Yung activity na yan bilang bahagi ng pagiging chair ng Pilipinas para po sa Association of Southeast Asian Nation 2026. Ulitin ko po, ang Pilipinas ang chair ng ASEAN 2026 sa pangunguna ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Marami na pong mga activities ang isinagawa bago pa humantong dito sa ASEAN ASEAN Leaders Summit dito sa 48 Association of ASEAN Leaders Summit. Marami na po katulad po nung nabanggit namin kanina yung ASEAN Tourism Forum, meron ding nangyaring ASEAN Economic Managers Meeting at napakarami pang iba na mga activities Pero by next week, yun nga po ang aasahan dyan naman po sa province of Cebu kasama ang mga local government units ng Cebu like yung sa Lapu-Lapu, sa Mandaue at sa iba pa. Kaya ngayon pa lang sabi nga ni Miss AJ nagdaratingan na yung mga delegado nung mga inaasahang 10-member states o 10-member heads of states ng mga bansang kasapi ng ASEAN. So ngayon pa lang talagang marami na po tayo na-expect nila ang mga delegates and kasama na yung mga entourage of course and security ng mga heads of state na yan is nasa around 10,000 plus. Pero syempre bukod dyan sa mga delegates, sa mga staff, sa mga security ng mga heads of state na yan, ang PNP po ayon kay Miss AJ ng ating Provincial Information Officer ng Province of Cebu ay ang PNP magpapadala rin ng 10,000 PNP personnel to make sure na secured ang kalalagayan nitong mga heads of state na ito mula sa 10-member ASEAN countries na ito. And of course, nandyan din ang presensya ng ating Armed Force of the Philippines. Maski nga ang ating Philippine Navy will also be participating to ensure the security ng ating mga heads of state. Pero ang pinakamaganda dito, mga kababayan, lalo na yung mga nakikinig sa atin abroad, lalo na yung mga Cebuano, yung mga Cebuano na nasa abroad, yung ating mga OFWs at Filipino diaspora who hails from the province of Cebu. Malaking bagay po ito para sa regional economy ng province of Cebu sapagkat dito may showcase natin ang sabi nga ni Miss AJ, ang hospitality ng mga Cebuano, ang tourism attractions o spots sa Cebu, yung kagandahan ng mga lugar, yung infrastructure, yung accommodation infrastructure para sa mga delegates na ito. And of course, how will the foreign heads of state together with the delegation makita yung natatanging hospitality ng Pilipino sa pamamagitan ng ating mga kababayan dyan sa probinsya ng Cebu. And of course, yung trickle effect po nito sa economy, yung sa tourism sector. Siyempre, napakalaki po ng tourism industry dyan po sa province of Cebu. The province of Cebu offers a lot pagdating po sa turismo. And that means marami po tayong mga kababayan na nabubuhay at umaasa sa trabahong nalilikha ng turismo sa Cebu. Okay? And of course, bukod sa tourism sector, yung epekto naman sa mga MSMEs, yung mga small and medium enterprises, maski na yung nagti-trickle down yan, maski na sa mga tindahan, sa transportation, and sa pagkain, sa food. Remember, isa sa mga one of the main attractions ng probinsya ng Cebu is yung varied, iba't ibang mga uri ng pagkain na sa Cebu mo lang matitikman at makikita. At alam nyo, ang mga turista, maski na ang mga heads of state, ang mga delegates, yan ang hinahanap. Akala nyo kung minsan gusto lang nilang kumain yung mga delegado, yung mga staff, yung mga security, akala nyo gusto lang nilang kumain sa hotel, sa mga alam nyo, sa totoo lang, ilang beses na ho akong nakapag-abroad at nakasama sa mga ganyan. Alam nyo kung minsan ang hinahanap yung mga exotic na pagkain. Kasi sanay na sila sa pagkain sa restaurant. So ang iba ang hahanapin po niyan yung mga exotic foods na tanging sa Cebu mo lang makikita o sa ibang lugar mo lang makikita. Okay? To the point kung minsan umu-order pa 'yan. Doon sa mga alam niyo yung mga market
mga marketplace sa Cebu na nag-o-offer ng mga pagkain. Yun. Minsan mas mas gusto nila yun. Mas gusto nilang tikman yun. So, it's a whole rounded approach para po sa ikabubuti ng ekonomiya ng probinsya ng Cebu. Hindi lang ng Cebu, and in the long run, makakaapekto po at makakapagbigay tulong sa ekonomiya ng Pilipinas ito pong ASEAN Summit na ito, itong ASEAN 2026. Hindi lamang sa Cebu, and we're also looking at sa pangkalahatan, sapagkat this is the time na pwedeng i-showcase ng Pilipinas yung ating kakayanan para mag-host ng isang napakalaking event na tulad nito. Pero remember po, hindi lang po ito ang unang pagkakataon na nag-host ang Pilipinas ng ASEAN. Ilang beses na pong nag-host ang Pilipinas ng ASEAN Summit. Hindi lang ASEAN, pati yung, alam nyo ba yung APEC Summit? Nag-host na rin tayo niyan ng ASEAN at APEC Summit. Pero dito muna tayo sa ASEAN. Nung una po, tulad na nabanggit ni Miss AJ, noong 2007, hinost ng Cebu Province, ang ASEAN Summit noong 2007. Diyan naman sa Mandawi City, noong pong January 9 to 15, 2007. Pero tracing backwards pa, nag-host na rin tayo niyan ng ASEAN. Kasi umiikot lang naman po yan sa mga ASEAN member states, itong ASEAN Summit. At yung APEC, na-host na rin natin ng APEC. Okay? Makailang beses na rin tayo nag-host ng APEC. And sana makapitalize ng gobyerno, ng pamahalaan, ito pong pagkakataong ito na mag-host ng ganitong summit, ganitong momentous event para po makatulong sa ating ekonomiya, sa kabuhayan din ng ating mga kababayan, lalo na sa harap po ng mga hamon natin ngayon sa buhay dito sa Pilipinas. Hindi lang sa Pilipinas, kundi sa buong mundo dahil po sa kaguluhan dyan po sa Middle East. And we hope this will serve as a catalyst para po ma-propel forward ang Pilipinas. Mas lalong ma-propel ang Pilipinas sa international stage and invite more investors to invest in the country. At sa pamamagitan po niyan, tayo po ay magpipinid na ng isa pang edisyon ng programang Global na Tayo dito pa rin sa inyong himpilang Radyo Pilipinas World Service. Ulitin ko po, tayo po ay napapakinggan at napapanood live sa pamamagitan ng ating Facebook broadcast. Sa inyo pong mga Facebook page, type lamang Radyo Pilipinas World Service. Sa yun din sa ating YouTube channel, sa inyo pong mga YouTube browser, type nyo lamang Radyo Pilipinas World Service. And of course, sa iba't ibang panig ng mundo, gamit ang mga shortwave transmitters ng Voice of America. And of course, sa inyo pong mga cellphones, Android man yan or iPhone, i-download nyo lamang po ang PBS Radio app sa inyong mga cellphone. So please, like and follow our Radyo Pilipinas World Service Facebook page and subscribe to our YouTube channel. Maraming salamat po sa ating mga nakaakibat. Mula po sa ating Master Control, si Milo Janela, sa Wirecast, si Hero, and of course ang ating Executive Producer for today, si Mr. Jerome Toledo. Ako naman po ang inyong lingkod, Ray Sampang. Maraming salamat at mabuhay ang Pilipino saan mang dako ng mundo. Handog ng Radyo Pilipinas World Service ang programang Global na Tayo. Pag-uusapan, hihimayin, aalamin ang mga isyung pinag-uusapan ng bayan at dadalhin sa pandaigdigang plataforma. Global na Tayo, talakayang hindi lang pambansa, bagkus pang global community pa. Global na Tayo, dito sa Radyo Pilipinas World Service, ang online digital station ng Pilipino saan man sa mundo. Tara na, Global na Tayo.